Rosalie, ano-anong sektor ang prioridad sa panukalang pondo para sa susunod na taon at paano matitiyak na hindi ito matatawag na corrupt budget? Formal nang isinumite sa House of Representatives ng Department of Budget and Management ang National Expenditure Program o NEP para sa taong 2026 ng Marcos Jr. Administration. Nagkakahalaga ito ng 6.793 trillion pesos na maging batayan ng 2026 General Appropriations Bill. Katumbas ito ng 22% ng Gross Domestic Product o GDP. 7.4% ding mas mataas ito sa 2025 national budget. May pinakamataas na halaga ng panukalang pondo para sa 2026 ang sektor ng edukasyon na may 928.5 billion pesos. Sinundan ito ng public works na may 881.3 billion pesos, health sector na may 320.5 billion pesos, defense na may 299.3 billion pesos at interior and local government na may 287.5 billion pesos. Sumunod ang agriculture, social welfare, transportation, judiciary at labor and deployment. Pagtitiyak ni House Speaker Martin Romualdez, magpapatupad ng reforma ang Kamara sa isasagawang pagrepaso, deliberasyon at pagpasa ng panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kabilang na yung pagtatanggal ng small committee na nagko-consolidate ng institutional amendments. Lahat din ng gagawing amendments sa panukalang pambansang pondo dapat alam ng mamayan, kaya bubuksan din sa publiko at media ang Bicameral Conference Committee proceedings. I-open din sa civil organizations at private sector ang budget deliberations. Samantala, ayon naman kay Budget Secretary Pangandaman, ang social services at economic services sector pa rin ang may pinakamalaking alokasyon sa 2026 budget. Mamayang 1:00 naman ng hapon ay nakatakda ang ceremonial turnover ng NEP sa Senado na pangungunahan ni Senator Majority Leader Joel Villanueva at Senate Committee on Finance Chairperson Sherwin Gatchalian. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cool.